And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ibinigay ko na lahat. Pero para sa pamilya ko, wala akong naitutulong sa kanila. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig sa programa mo. Itago mo ako sa pangalang Len. 35 years old. At ito, ang aking secret file. "11 years and counting na po akong OFW. Kasalukuyan akong nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Hiwalay ako sa asawa ng almost 12 years. Meron kaming 2 anak. Kinakaya ko naman ang lahat. Kaya lang minsan, nakakapagod na. Problemado ako ngayon. 3 kaming magkakapatid. Ako ang panganay. 2 lalaki ang sumunod sa akin. Yes. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, nakakaramdam na ako ng pagod. Pagod na ako. Pakiramdam ko rin, depressed na ako. Ilang beses na akong muntikang masagasaan ng sasakyan. Dahil kapag naglalakad ako, para akong lutang. Minsan, magugulat na lang ako. Nasa bahay na ako galing palengke. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Sa awa naman ng Diyos, hindi ko naman nakakalimutan ang mga anak ko. Grade 12 na ang panganay ko. Grade 10 naman ang bunso ko. Ang nanay ko, may sakit sa puso. Pabalik-balik sa ospital. At pag na-o-ospital si nanay, ako lahat ang gumagastos. Nagkandabaon-baon na ako sa utang sa bangko para lang may panggastos sa kanya. Sabi pa ng doktor, kailangan niya ng pacemaker para gumana ng maayos ang puso niya. Ayokong manumbat dahil nanay ko siya. Pero hindi ko lang maiwasang sumama ang loob sa ibang mga kapatid ko dahil wala akong nakukuhang tulong mula sa kanila. Pakiramdam ko, pasan-pasan ko ang buong mundo. Yung 2 kong kapatid na lalaki, mula pagkabinata nila, hanggang ngayon na may kanya-kanya na silang pamilya, sa akin pa rin umaasa. Lalo na yung sumunod sa akin. Hindi man 100%, pagpalagay na nating 80% ng obligasyon ko, ako pa rin.
80% ng obligasyon ako pa rin. Ilang beses na akong nagsabi sa kanila na magsikap naman sila. Kasi may kanya-kanya na kaming buhay. May mga anak din ako na dapat kong pag-ipunan ang future. Lalo na't si nanay may sakit, hindi dapat mawalan ng ulam, panggatas, panggamot, at mga kung ano-ano pang kailangan. Maliit lang o hindi ako makapagpadala ng pang-ulam ng nanay, sasabihin agad ng mga kapatid ko na maramot ako o masama na akong anak. Paminsay hindi kinakaya ng sahod ko. Kaya ang naging diskarte ko, day off nagtitinda ako ng pre-love clothes o bags. O kung ano-ano na pwede pang pagpakakitaan. Kaya lang, kahit anong diskarte ko, kulang pa rin. Kinakapos pa rin ako sa mga gastusin at bayarin sa Pilipinas. Kasi nga, pati kapatid ko, parehas sila, kargo ko pa rin. Every time nasabihin ko sa kanila na magsikap naman kayo at huwag kayong umasa sa akin, sila pa ang galit. Ako pa ang masama, ako pa ang madamot, at ako pa ang walang silbing kapatid. Para sa kanila, wala pa akong naitulong sa kanila. Kahit ibinigay ko na ang lahat. Nakakasama ng loob. Pero more than that, pagod na ako, DJ Rocky. Para akong sirang plaka, kasasabi sa kanila na eto na yung nararamdaman ko. Pero wala talaga eh. Nagpagawa ako ng sarili kong bahay sa tabi ng lumang bahay. Kasi sabi ko baka pag humiwalay na ako sa kanila, magsisikap na sila. Pero parang mali pa rin ata. Kasi ngayon, ang lumang bahay, pasira na. At nabalitaan ko sa anak ko na sa bahay na pinagagawa ko, dun na tumira ang mga kapatid ko. Hindi man lang nga sila nagtanong sa akin kung pwede ba o hindi. Walang respeto sa akin na ate nila o may-ari ng bahay. Mga gamit ko sa bahay, sira-sira na rin dahil hindi nila iniingatan. Sa sarili kong bahay, parang wala akong kalayaan. At peace of mind, wala akong katahimikan. Bigas, grocery, at electric bill, ako lahat. Hindi sila nag-aambag. Pag nakapagsasalita ako ng mga salitang masasakit sa kanila, kapag napupuno ako, ang mga anak ko ang binabalikan nila. Nakakadurog ng puso na wala ako sa Pilipinas para kampihan ng mga anak ko. Sila ang nagbabalita sa akin kung ano yung mga sinasabi ng mga kapatid ko tungkol sa akin. Sila ang nakakarinig ng mga masasakit na salita tungkol sa akin. At paminsan, tungkol din sa kanila na hindi naman dapat pagsasalitaan ng mga ganun. Sinasabihan daw na wala silang kwenta. Na malandi. At nakukwenta pa yung pag-aalaga ng mga kapatid ko sa kanila. Pinagtutulungan nila ako. Pati ang mga anak ko. At ang masaklap dito, ang nanay ko, kampi sa kanila. Never kong naramdaman na kinampihan ako ng nanay ko. Kaya ngayon napapatanong ako, bakit ganon, DJ Rocky? Para bang pera lang ang mahalaga sa kanila? Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin.
unti-unti na akong nauubos. Iniisip ko nga, hindi ko na tatapusin yung pinagagawa kong bahay. Gusto ko na lang mag-ipon ng mag-ipon. At pag may tamang ipon na ako, maghahanap ako ng ibang bahay na malayo sa kanila. Baka sakali lang na kapag ginawa ko yun, magsisikap sila. At baka dun ko matagpuan ang mapayapang buhay. Yung bahay na pinagagawa ko, ibibigay ko na lang sa kanila. Tama ba tong naiisip ko? Kailangan ko talaga ng payo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lynn. At ito ang aking secret file.